Ama, kami nga po lubos nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pong katapatan, sa inyong pong kabutihan, at sa inyong pong kabag, sa inyong pong biyaya. Tunay nga na kayo purihin at salamat din na pinagkaloob niyo sa amin ang araw nito upang magkaroon ng kapahingahan namin kaluluwa at tunay nga na dakilain kayo at luwalhatiin. Naway samahan niyo kami sa lahat ng aspeto na aming gawain nito, pati ang aming panalangin, aming pag-awitan, pagbabasa, pakikinig at pati rin po pag-aaral, tunay nga na maging beneficial sa amin at maibalik lamang din ang kaluwalhatian sa inyo. Hindi natin yung pong presensya na samahan po kami at pumagitna sa bawat isa, tunay nga na maranasan at nagano pa kami na mailapit sa inyo at tunay nga na Panginoon ay kailangan rin kumilos sa bawat isa sa araw na ito. Kami ipusungkatan, kami nga po yung palakasin at pagtibayin ng pananampalataya at higit sa lahat, ay lalo pa kaming pagpanilin, sanctify us, O Lord, dahil ito po niyo pong kalooban sa inyo pong mga anak. Na mga Panginoon, ay kayo lamang rin ng mga dakila at mapahiya sa ngalan ni Jesus. Sige po, bilang panimula, tayo po ay tumayo at umawit po tayo ng panimulang himno natin. Ang awitin po natin ay yung Only Trust Him. Sabi nga po sa stanza 1, Come every soul sin oppressed, there's mercy with the Lord, and He will surely give you rest by trusting in His Word. Ilan ulit na nagbibigay ng paalala at babala sa salita ng Diyos na ang mga makasalanan ay lumapit sa Kanya. Magtiwala at mananampalataya lamang sa Diyos sapagkat ang Diyos ay tutungang mahabagin. Siya ay matapat, mabagal mapuot, mapagbiyaya at tunay nga na kanyang pagmamahal sa kanyang mga inibig. Naway, awitan natin ang ating Diyos at maging at daan din ito sa ating maging pag-aaral maya-maya lamang. And He will surely give you rest by trusting in His Word. Tayo po'y umawit ng Only Trust Him. Every soul by sin oppressed, mercy with the Lord, and He will surely give rest by trusting in His Word. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. For Jesus shed His precious blood, His blessings to bestow. Rush now into the Prince of blood that washes white as snow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Jesus is the truth, the way that leads you into rest. Believe in Him without delay, and you are fully blessed. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Then enjoy this holy man and go to glory, go to dwell in that celestial land where joy's immortal flow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Amen. Pwede na pumaupo ang bawat isa
At sa ating pong patuloy sa ating Sunday School, nagtatalakay po natin yung Ebanghelyo. Bumabalik po tayo doon sa pundasyon, sa basics. Nadaanan na po natin na kung sino ang Diyos na siya lumikha, sino tayo sa harapan ng Diyos bilang nilikha, at ano yung naging epekto at yung consequences ng kasalanan. At dinignan din natin sa ating naging pag-aaral ang ating Panginoong Jesus na siya nga yung substance ng Ebanghelyo. Tinignan natin na siya ay may dalawang likas na tao, likas na Diyos, at isang persona. At tinignan din natin sa ating pag-aaral yung kanyang tinatawag na opisina ng tagapamagitan, mediatorial office, na siya nga ay pari, hari, at propeta. Nakita rin natin na ang Ebanghelyo ay merong, sabihin natin, pagtawag. Ito may command, may utos. At pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, yung utos na magsisi sa kasalanan, repent. At ngayon nga po linggo na to, gaya ng ating inawit na sinabi doon, only trust Him and He will save you now. Ang ating pag-aaralan po sa linggo na ito, yung kabilang side ng utos ng Ebanghelyo, yung pong pananampalataya, belief, o yung tinatawag na saving faith. Ito po yung ating pag-aaralan sa umaga na ito. Kung maalala po natin, no, kung paano po yung bigat o ilalim ng kinabagsakan ng tao dahil sa kasalanan, pati yung kanyang, sabihin natin, yung kanyang will, yung kanyang kagustuhan, yung kanyang yung kalooban niya, ay ganun na lamang rin ang lalim ng binagsak. Sabi nga sa ating Confession of Faith, chapter 9 of Free Will, paragraph 3, man is morally corrupt, spiritually dead, unable to love God, and at enmity with God. Nandoon dahil sa kanyang kasalanan, ay umuusbong doon yung mga personal niyang ginagawang mga kasalanan. Guilty siya sa harapan ng Diyos. At mula dito sa guilty status na ito, sa kanyang pagkakasala, doon umuusbong yung kanyang mga personal na kasalanan. At hindi lamang yan, siya ay morally corrupt, hindi niya kaya, sabihin natin, no, sa harapan ng timbangan ng Diyos. Ang kanyang disposisyon ay kasalanan. Siya rin ay spiritually dead, wala siyang kayang gawin, Godward, yung nakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos at nakapaglalapit sa Diyos. Hindi niya kayang mahalin ng Diyos at siya ay kalaban ng Diyos. Ito nga po yung maliwanag na pagtuturo dahil po sa kasalanan, sa pagkabagsak ni Adan. So bilang panimula muli ay tingnan natin na ang pananampalataya, kagaya ng ating pinag-aralan ng nakaraang linggo na pagsisisi sa kasalanan, may repentance, faith is the first conscious response of the sinner to the gospel. Oras na siya in-encounter na salita ng Diyos at kumilos ang Diyos sa kanya, siya ngayon ay nandun sa posisyon, enable siya ng gawa ng banal na spirito na manampalataya. There is no genuine conversion where faith is false. Pag huwad ng pananampalataya, ay hindi ito totoong binago ng Diyos. Maaaring for a time. Siguro dahil sa bigat ng mga pinagdaanan niya, wala siyang choice kundi nagpakita ng pananampalataya sa Diyos. Pero eventually ito yung masusubok at ito yung maihahayag kung itong pananampalataya na ito totoo ba na bawat aspeto sa kanyang buhay ay nakaugat sa pananampalataya sa Diyos. Ito yung magiging test ng pananampalataya. Kaya tingnan natin yung essential sa pananampalatayang Kristyanismo, essential na Christian faith. Ito po yung saving faith. Ito po yung ating aaralin sa araw na ito. Ang pagtawag po sa manampalataya sa Diyos ay katumbas nga ito. Kung isipin natin parang isang barya. Meron diba heads and tails na side. Yung dalawang side lang naman yung barya. Sa isang side na doon yung pagsisisi sa kasalanan at yung kabilang side naman yung pananampalataya kay Kristo lamang. So, although isang coin yan, both sides nandoon. So the call of faith stands alongside the call of repentance. Hindi ka pwedeng magsisi sa kasalanan na walang pananampalataya at hindi ka rin pwedeng manampalataya na totoo kung wala kang pagsisisi sa iyong kasalanan. It always comes in pairs. Hindi po pwedeng wala yung isa. Ganito po yung pangangailangan, kaya siya essential sa saving faith natin. Surely faith is indeed something that man does. Tayo po yung mananampalataya, pero tandaan natin, tayo'y kinilos ng Diyos upang manampalataya. Apart from God, kung tayo lamang sa ating sarili, hindi tayo gagawa ng bagay na yan.
kung bakit, siguro tanongin natin, Brother Giro, bakit mo sinabi na tayo yung gumagawa ng faith na yan? Ibig sabihin yung tayo magpo-confess, tayo magpo-profess, tayo mamumuhay na nakaugat sa pananampalataya na yan. God does not believe in Christ on our behalf. Tayo bilang mga makasalanan na binuhay muli ng Diyos, na sinilang muli ng Banal na Espiritu, tayo, i-enable niya tayo at tayo yung gagawa ng profession na yan. God does not believe in Christ on our behalf. Likewise, dun po sa pagsisisi sa kasalanan, tayo rin po mismo, dahil nga binago ng Diyos, kinilos tayo ng Banal na Espiritu, nakikita natin ngayon yung bigat na kasalanan, tayo rin yung magsisisi sa ating kasalanan. Hindi magsisisi ang Diyos sa ating kasalanan on our behalf. Kaya sa binago ng Diyos ay sa makasalanan na kanya tinubos, kinahabagan at binago ng Diyos, siya ay magsisisi, ipapahayag niya kanya kasalanan, nandun yung pag-amin, nandun yung makikita niya na wala siyang kayang gawin at natama lang sa kanya kahatulan ng Diyos. Likewise, dito sa pananampalataya ay ganun din. Sa oras na tayo binago ng Diyos, aside sa makita natin na karumihan, kahatulan lang ang nararapat sa atin at ang Diyos ay banal, tayo rin ay yung lumalapit upang manampalataya dahil lamang sa paggawa ng Diyos sa atin. We are the ones who believe in Christ. Tayo yung nananampalataya kay Hesus Kristo. God does not believe in Christ on our behalf. Maging maliwanag po sa atin yan. Kaya nga po ang pagliligtas, ang paggawa ng Diyos ng kaligtasan at pagtutubos, ito ay individual. Hindi po ito as a group. Kundi ang pagkilos na ito ay sa bawat isa natin. Personal ito. At ang bawat niligtas, bawat binago ng Diyos, siya ay personally na tumatalikod sa kanya kasalanan at siya ay nagre-repent at siya rin ay nagpapahayag ng kanyang pananampalataya kay Kristo lamang. Lahat yan ay ginagawa na isang tunay na niligtas. Ngunit ano itong saving faith na ito? Bagamat nandoon na oras na binago tayo ng Diyos, tayo ngayon nagsisisi sa kasalanan at nananampalataya. Pero ano itong saving faith? Sabi ng ating confession sa chapter 14, paragraph 1 of saving faith, sinabi po doon, the grace of faith whereby the elect are enabled to believe to the saving of their souls is the work of the Spirit of Christ in their hearts. So, stop po muna ako dyan. Ang pagbabago sa isang makasalanan na tinubos ng Diyos ay gawa ng Diyos. Kaligtasan ay gawa ng Diyos. Hindi sa ating sariling pagbabago. Hindi sa ating sariling kakayanan o kaisipan. It is the work of the Spirit of Christ in their hearts. Oras na sila'y kinalugdan ng Diyos, sila'y inabot na nakapagliligtas na biyaya ng Diyos, binabago ay isang makasalanan upang siya ay manampalataya. And is ordinarily wrought by the ministry of the Word. Ito po yung normal na cause, yung pagpapayag ng Ebanghelyo. Kung kino-confront ng Ebanghelyo ang makasalanan, ordinarily, ganito po yung pamamaraan ng kaligtasan. By which also, and by the administration of baptism and the Lord's Supper, prayer, and other means appointed of God, it is increased and strengthened. So itong pananampalataya na ito ay lumalago, tumitibay, lumalalim. Although initially, nandoon kung siya ay binago ng Diyos, nandoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero sa pagpapatuloy niyang paggamit ng means of grace, yung available means of grace, at nandoon yung pakikibaka rin niya, pagpatay niya sa mga natitira pang kasalanan, at nililinang niya yung mga biyaya ng Diyos, ito'y lumalaki, lumalago at lumalalim. Ganito ang pananampalataya. May mga seasons yan. Nagpa-fluctuate yan. Pero kaya nga kailangan natin pagdibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga kasangkapan ng biyaya ng Diyos. Dahil ito nga'y biyaya, ang pananampalataya ay biyaya lamang, ibig sabihin, unmerited. No? Hindi natin pinagtrabahuan. Kailanman hindi natin deserve. Kundi ito'y freely pinagkaloob ng Diyos mula ito sa Diyos. Ito'y biyaya mula sa Kanya. Ang pag-i-impart na saving faith na yan, tingnan naman natin ngayon, ano ba yung laman? Pag hinimay natin, ano yung components na saving faith na ito? Sabi nga ni A.W. Pink, now, if believing be so necessary,
and unbelief, so dangerous and fatal. It deeply concerns us to know what it is to believe. Napakahalaga na alam natin kung ano yung paniniwalaan at sasampalatayanan natin, kung ano at sino. It behooves each one of us to make the most diligent and thorough inquiry as to the nature of saving faith. Tandaan natin, maraming uri ng pananampalataya. Maraming huwad na pananampalataya. O di kaya sabihin natin, maraming nananampalataya sa maling object ng pananampalataya. Kailan lamang nagdiwang yung ating bayan. Nakita na naman natin, parang annual activity yan, no? At nababalitaan. So nandoon yung mga nananampalataya sa ibang object ng faith. Masabi ba natin na ito'y totoo? Na, siguro nagiging highlight na balita yung nagbardagulan. Diba? Yung mga natapakan, nasugatan. Hindi ko lang alam kung may namatay. Ito yung kalimitan na nagiging highlight na balita. Ito ba ay bunga ng pananampalataya? So doon makikita natin. Maaring sabihin natin na sila sincero sa kanilang pananampalataya. Ngunit mali yung kanilang pananampalataya. Kaya napakahalaga na matutunan natin na totoo, tama yung kung sino yung sinasampalatayanan natin at ano yung itsura ng totoong pananampalataya. So meron sa Reformed tradition, meron pong tatlong elemento ang saving faith. Ito yung knowledge, assent, at yung trust. Tingnan po natin muna yung knowledge, kaalaman. Meron kaalaman ang pananampalataya. Hindi po ito blind faith. Hindi ito sabihin natin na magtiwala ka sa akin. Kundi, ang pananampalataya natin bilang mga Kristiyano ay naintindihan natin, naunawaan natin, kilala natin kung sino yung sinasampalatayanan natin. Faith has an intellectual content. Meron itong kaalaman na kasama. Faith understands the meaning of gospel propositions. Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, lalo na sa Ebanghelyo, naunawaan natin intellectually, naintindihan naman natin yung mga salita, no? Yung pag nagbabahagi sa atin ng Ebanghelyo. For sure, naririnig natin at naintindihan naman natin. So, nandun yung intellectual component. Faith is believing that, tapos may mga kasunod, no? Sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, hindi naman ito parang isang bagsakan. Kundi, pinapakita natin, kaya ng ating mga napag-aralan, sino ang Diyos, siya'y banal, sino tayo nilikha, ano yung ginawa natin, at yung mga personal natin, mga kasalanan na nangangailangan ng kahatulan. So, ang madaming laman yung Ebanghelyo. At tayo, naunawaan natin yan intellectually, naintindihan natin, at ngayon ay tinatawag tayong manampalataya doon sa mga katotohanan ng mga proposisyon ng Ebanghelyo. And to believe is sometimes synonymous to know. Siyempre, hindi mo naman sasampalatayanan yung bagay na hindi mo alam. Kundi, ang pananampalataya, kailangan alam mo kung ano yung sasampalatayanan. Once we know, nandoon yung alam natin saan tayo at kanino tayo mananampalataya. Ganun ang synonymous niyan. Believing and knowing. Hindi natin kaya manampalataya sa isang bagay o persona na hindi natin alam at hindi natin alam din yung kadahilanan kung bakit natin kailangan manampalataya. Sabi nga ni R.C. Sproul sa kanyang aklat na Faith Alone, to be saved, we may not require an exhaustive or comprehensive knowledge of God, but we must have some knowledge and we must have some right knowledge about God. Hindi naman natin ine-expect na ganun kalalim agad ng ating kaalaman. Tandaan natin ito lumalago ng kaalaman. Hindi rin natin dapat i-expect na sabi natin, alam niya yung mga nitty-gritty, alam niya paano himayin, alam niya yung mga doktrina. Hindi ganun ang pananampalataya, hindi ito exam. Kundi, ang totoong mananampalataya at pananampalataya na bungad ng pagkilos ng Diyos, naroon yung some knowledge and right knowledge. Alam niya yung kung sino yung kanyang sasampalatayanan. Alam niya kung bakit siya kailangan ng palataya. At alam niya yung ginawa para sa kanya bilang makasalanan. Right knowledge of the right object of faith. Some, hindi natin ma-expect na fully develop yan. Kaya isang lesson sa atin dito sa intellectual content na pananampalataya,
we must know why we need to be saved, from whom we need to be saved, how we would be saved, and if we are not saved. So basically, ito yung mga questions na sinasagot ng Ebanghelyo sa pagbabahagi sa atin ng Ebanghelyo at sa pagkilos ng Diyos, nasasagot natin yung mga napakahalagang mga tanong. Kanina siguro bago tayo nagsimula, may tanong, no? Pero hindi nga yung tambagit ko, hindi ito kasama sa Sunday School. Pero sa atin, sa pag-aaral natin ng pananampalataya, napakahalaga na masagot ang mga tanong kung bakit natin kailangan maligtas. Diba, ito yung kasama sa Ebanghelyo. Kailangan natin ng kaligtasan. So sinasagot nito yung bakit. Kanino tayo dapat iligtas? Kasi kung kailangan natin may ligtas, syempre definitely, we must be saved from whom or what? Saan tayo dapat kailangan iligtas? O kanino tayo dapat iligtas? At syempre, tuturo rin sa atin yung daan paano tayo maliligtas. So sinasagot nito yung bakit, kanino, paano, at higit sa lahat, kung hindi ka ligtas, ito yung mangyayari. Sinasabi rin, dahil it is a choice, kumbaga, pinipresenta ng Ebanghelyo ang kaligtasan at ang kahatulan. Pinapakita sa atin at kinukumpronta tayo sa salita ng Diyos. Kung tayo mananatili sa ating kasalanan, ito yung mangyayari. At dahil nga kung tayo kinilos ng Diyos, i-desire natin ang kaligtasan. So ganito yung laman ng faith. Meron doon yung intellectual content, nandun yung knowledge, yung pinapahayag, yung mga bagay na dapat natin matutunan. At ito ngayon nagpa-persuade rin sa atin sa pagkilos ng banal na spirito. At ang ikalawa na component nito saving faith ay hindi lamang yung intellectual content, hindi lamang yung knowledge, nandun din yung assent o yung pag-agree mo sa yung mga pinahayag sa iyo. Pag-agree mo sa mga bagay na natutunan mo at naunawaan mo. Faith gives intellectual assent, yung approval o yung conviction to the proposition that is known. Yung binahagi sa iyo, ngayon ay narinig mo, nasa iyong kaisipan na, naunawaan mo, ngayon ikaw ay sabihin natin mag-a-agree na totoo nga iyan, totoo ang lahat ng sangkap ng Ebanghelyo yung binahagi sa atin. Mag-ibabala lang sa atin muna mga kapatid, mga kaibigan, this reveals the danger of pressuring a decision of believing. Napakaraming pamamaraan ng kapahayagan ng Ebanghelyo na parang pinipressure yung binahagian ngayon na tumanggap. Siguro, dumaan tayo, hindi kaya karamihan siguro sa atin dumaan sa ganong klase no, na pinapataas yung kamay, tinatawag sa harapan, hindi kaya mamaya, umpisa nakapikit tayong lahat, tapos may nag-share ng gospel, tapos pag nagtaas tayong kamay, may lalapit sa atin na usher, dadalhin tayo somewhere. Ang nangyayari dyan, pressure. Diba? Parang, kung ano ba Brad, hindi ka ba naantig dyan? Hindi ka ba maging tataas ng kamay? So parang pinipilit. Tandaan natin, ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Hindi ito sa ating sariling pagtaas ng kamay. Hindi ito sa sarili nating desisyon. Nandyan. Without the persuasion of truth, kahit nga hindi naman naunawaan, di kaya, okay, narinig ko. Naintindihan ko naman yung sinabi ng ebangelista. Pero hindi lang ako naniniwala. Pero ganun pa man, pinipressure siya na magtaas ng kamay. Ito yung nagiging bunga ng mga, sabi natin, no, yung mga decisionistic na pagtanggap sa Ebanghelyo. Sooner or later, makikita yung kanyang bunga at ito yung hindi rin magtatagal. Sapagkat ito ay ang kaligtasan na kanyang pinayag ay hindi gawa ng Diyos. A person cannot make a claim of saving faith in Christ as Savior without the absolute rejection of any other means. Ang totoong kinumpronta ng Diyos sa Ebanghelyo, makikita niya na wala siyang pag-asa, na wala siyang kayang gawin, wala siyang magagawa. At ang tama lang sa kanyang matanggap ay ang kamatayan kahatulan magpawalang hanggan. Ngunit kung siya'y kinilos ng Diyos, nandoon, makikita niya yung worth. Makikita niya na tanging pag-asa niya, tanging makapagligtas lamang sa kanya ay ang ating Panginoon sa Kristo. Genuine faith does not trust in Jesus Christ as a Savior, hindi lamang one among the many, but as the tanging. Si Yesu Kristo lamang ang tagapagligtas. One time, kung tama ang aking recollection,
na tanong ni Oprah Winfrey. Kilala po natin si Oprah Winfrey, parang Boy Abunda ng Amerika. Na tanong niya, isang ebangelista, kung si Jesucristo ba ay is a Savior. So, isa siya sa maraming pwedeng magligtas. Sinabi ng ebangelista, no. But Jesus Christ is the definite. Siya lamang, wala nang iba. Walang ibang options. Kundi si Jesucristo lamang ang tanging pwedeng magligtas sa makasalanan. Siya lamang. Diba? I am the truth, the way, and the life. No one comes to me unless the Father, yung pinalapit sa Kanya, binago sa Kanya. Sabi rin natin, Panginoon, I am the resurrection and the life, and in me is life eternal. At siya lamang rin yung nagpapatawad ng kasalanan. Lahat ng totoong pananampalataya ay nakikita nila, kumakapit sila. Binuksan ang kanilang mata na tanging si Jesucristo lamang yung kayang magligtas sa kanila. Hindi ibang klaseng mga Savior. Muli, sabi ni R.C. Sproul sa kanyang aklat na Faith Alone, saving faith involves assent to what is true, not what is false. Dahil ikay kinunbit na totoo yung mga binahagi sa iyo. Ikaw ngayon ay naniniwala na ito yung mga totoo. Alam mo ngayon na yan ay totoo at hindi yan huwad. There is no virtue in affirming the truth of what is false. Indeed, such an affirmation is a vice. Bisyo na sabihin mong totoo yung mga bagay na huwad. Sabi nga sa Kawikaan, maraming mga bagay ang abominable sa harapan ng Diyos. Sinasabing totoo yung mga bagay na hindi. At sa pagpapayag ng Ebanghelyo, kung yan nga yung mga totoong salita ng Diyos, totoong, sabi natin, paraan ng kaligtasan ng tanging kay Jesucristo lamang, nandoon na dapat may magbigay tayo ng ating assent, ng ating pag-approve. Pag sabi natin na yes, totoo yan. At kung sinabi natin na yes, totoo yan, ay tatalikuran natin yung ibang paraan ng kaligtasan, ibang paraan ng presentasyon ng kasalanan, at ibang paraan kung paano maibsan ang kahatulan. Kaya sa isang lesson sa atin sa assent, we evoke faith by intelligent persuasion, not by manipulative attraction. Nandun yung intellectual content. Pag kinilos tayo, maniniwala tayo, makikita natin na totoo, nandun yung assent. Na-persuade tayo ng mga bagay na totoo, hindi yung nagmamanufacture lamang tayo ng experience, ng emosyon, at hindi rin tayo nagmamanipulate upang makita ng mga tao na panlabas na tayo nga ay lumapit kay Kristo. At ang ikatlo na component na saving faith, so nandun yung knowledge, assent, at nandun yung trust, yung pagtitiwala. Mga bagay na totoo, na binahagi sa'yo, na unawaan mo, at sinabi mo nga na ito'y totoo, at ang ibang paraan ng kaligtasan ay huwad. Ngayon, hindi dapat maipit doon, hindi dapat matigil, kundi nandun din yung pagtitiwala. Totoo pala yung mga bagay niyan, bakit hindi mo hawakan? Bakit hindi mo pagtiwalaan? Hindi mo sampalatayanan? So the distinctive of saving faith is trust. Marami nagsasabi na yes, naintindihan nila, totoo naman, nasa salita ng Diyos, pero hindi nila pinaniniwalaan. Hindi nila hinahawakan, hindi nila sinasampalatayanan. Siguro pag magtanong tayo, lahat pa tayo makasalanan. Definitely, mga tao sasabihin na makasalanan ako. Kailangan ba natin ng kaligtasan? Siguro iba. Hindi siguro lahat magsasabi. Although alam nila sila yung makasalanan, hindi naman sila magsasabi na kailangan nila ng kaligtasan. At doon sa mga nagsabi na kailangan nila ng kaligtasan, pag pinahayag natin na tanging si Jesucristo lamang yung paraan ng katubusan ng kaligtasan, hindi naman siguro sila lahat magtataas o di naman nananampalataya. Yung iba siguro dyan, gagawa ng sarili nilang paraan upang makapasok sa kakayahan. So nandun yung distinctive na saving faith sa pagtitiwala sa mga bagay na totoo, na tanging si Jesus lamang ang tagapagligtas, at tanging gawa lamang ni Jesus yung magliligtas sa akin bilang makasalanan. Knowledge alone is not saving faith. And the offer of the gospel invites trust in Christ as Savior and Lord. So nandun makita natin mga kaibigan, tahi-tahi lahat yan.
anything na huminto ka somewhere na hindi umabot sa dulo ng pananampalataya, yan ay hindi totoong pananampalataya. Mga bagay na totoo ayon sa salita ng Diyos na pinahayag sa atin, mga bagay na inagrihan natin na totoo, yan ay dapat na sampalatayanan natin. So faith is not an act of merit. Kahit nabanggit ko nga na tayo yung gagawa ng pagpapahayag natin pananampalataya, kahit yung pagpapahayag na yan, hindi yan merit. Hindi yan gawa na nagdadala sa atin, nagliligtas sa atin. Tandaan natin, grace ang pananampalataya. Biyaya yan na mula sa Diyos. Tayo ay tumutugon dahil tayo ay binago. At yung ating pagpapahayag ng pananampalataya, even that, it is not an act of merit. It is an act that abandons all merit in self and casts it on Jesus Christ. Pag naman tayo nagpapahayag ng ating pananampalataya, ibig sabihin lamang yan na binibitawan natin ang lahat na anumang meron sa ating kamay at tayo ay yumayakap, kumakapit lamang kay Kristo bilang tagapagligtas. Nothing in my hands I bring, only to Christ I cling. So ito yung trust, ito yung pananampalataya. Nabanggit ko kanina yung mga proposisyon sa Ebanghelyo. So tingnan natin ano itong mga proposisyon na ito. Matapos natin tingnan yung mga essential parts so yung, ng saving faith. Nandun yung knowledge, yung kaalaman. Nandun din yung ating asset, yung pag-approve natin. Sinasabi natin na ito yung mga totoong bagay. At nandun din yung ating pananampalataya. Ngayon ay tingnan natin yung propositions. First, faith is the gracious gift of God. Ito ay, sabi natin, gracious gift, biyaya lamang na mula sa Diyos. Sabi nga ng ating Panginoon sa John chapter 6 verses 63 to 65, basahin ko lamang po ang John chapter 6 verses 63 63 to 65. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salita sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Subalit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya sapagkat nalalaman ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang tao makakalapit sa akin malibang pinagkaloob siya sa Kanya ng Ama. So ito ay ang paglapit kay Jesus kung siya nga ay tinalugdan. At kung ito'y pinagkaloob sa iyo ng Ama, ikaw ay makakalapit kay Jesus. Wala sino man na nakakalapit kay Jesus na hindi pinagkalooban ng Diyos, ng Diyos Ama. Ito yung kanyang explanation for those not believing as it must be granted by the Father. Kung hindi sila pinagkalooban ng biyaya na ito, hindi sila totoong lalapit kay Kristo sa nakapagliligtas na pamamaraan. At dun po sa Acts, sabi nga doon, God opened, binuksan ng Diyos yung puso ni Lydia. Lydia's heart was opened by the Lord. It is a personal and inward work ng Diyos at hindi ni Lydia. Hindi binuksan ni Lydia yung puso niya, kundi ang Diyos ang nagbukas ng kanyang puso. That is why, napakahalaga na maunawa natin ang pananampalataya. Faith is not rooted in another grace. Hindi siya nakaugat sa, sabi natin, on top na ibang biyaya. Totally on its own category ang pananampalataya. Yes, biyaya yan. But faith is not a product of the other graces. May mga biyaya na sabi natin nagkakaroon ng product. Halimbawa na lamang, I think, Ephesians 4. Sabi, di ba, sino man na binago ng Diyos, huwag na siya magnakaw. Siya'y magtrabaho. Siya'y pagbutihin niya yung kanyang trabaho upang makatulong sa mga kapatiran. Makikita natin, yun ay mga biyaya, graces yun, na nililinang, kinukultivate. At ngayon, ay sabi natin, nag-i-improve, lumalawak yung graces na yun, nagkakaroon ngayon na mas maganda pang dulot. Aside sa hindi na siya nagnanakaw, which is masama talaga, di ba, kasalanan ng pagnanakaw, you shall not steal. Sa ngayon, gagamitin niya pinagkaloob ng Diyos sa kanya, physically, mentally, intellectually, para makahanap ng trabaho upang hindi na siya magnakaw at masuportan niya kanyang sarili. At
gagamitin niya yung pinagkaloob ng Diyos upang magtrabaho siya na mabuti na sa ganon ay makatulong siya sa iba. So, that's a grace on top of other graces. Pero itong pananampalataya, totally on its own. Wala itong, sabi natin, tinatayuan na ibang biyaya at wala rin papatong dyan na ibang biyaya. It is not rooted in another grace. Grace yan. At hindi yan nakadepende sa ibang biyaya. And second proposition, to believe is the responsibility of all sinners. Responsibilidad natin. Lahat ng makasalanan, responsibilidad niya naman ang palataya. Pero teka, Brother Biro, sabi mo lamang kanina doon sa panimula, yung binasa natin, yung pagbagsak ni Adan, the doctrine of the fall seems to contradict human responsibility since they are unable. Hindi naman talaga kaya ng tao, di ba, na on himself, na manampalataya, on himself alone ay manampalataya. Therefore, siguro, sa kaisipan natin, hindi naman niya kaya manampalataya, wala siyang responsibilidad sa harapan ng Diyos. Pero tandaan natin, kahit yung pagbagsak na sangkatauhan dahil sa kasalanan, yung inability niya ay nagmumula doon sa kanyang, sabi natin, corruption, doon sa kanyang depravity. At dahil nga, lalo pa lumalalim, nagiging pang lalong culpable yung kanyang inability. Kung kaya nga't lalo pa na-highlight na ito'y gawa ng Diyos, ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. But, tandaan natin, sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, bagamat hindi niya kaya na gumawa at lumapit sa Diyos, naiintindihan niya, naririnig niya yung Ebanghelyo, pagpapahayag ng Ebanghelyo, naiintindihan naman niya mentally, intellectually, yung sinasabi ng Ebanghelyo. At kung alam naman niya na, kung convinced naman siya na totoo yun, sasabihin niya, yes, tama yan. Pero nandun sa pangatlo, meron tayong responsibilidad. Kung sinasabi mo na yan, yung mga bagay na totoo, na dapat kung kailangan gawin, bakit hindi ka ngayon mananampalataya sa mga bagay na yan? The fact that faith is God's gift must not diminish the responsibility of man to exercise the command. Kaloob ng Diyos ang pananampalataya. Pero hindi kailanman pwede sabihin ng Diyos na tao na hindi mo ako pinagkalooban. Tandaan natin, napakadaming babala binigay ng Diyos sa Ezekiel. Sabi na ating Diyos, kumbaga, tinuturo na niya, no, yung fire exit. Tinuturo na ng Diyos yung fire exit, nasusunog na yung bahay. Bakit mo pang pipiliin mag-perish? Nandito yung paraan ng kaligtasan. Walang joy ang Diyos na mag-perish yung tao. Pinapahayag na yung paraan ng kaligtasan. Pero pinipili mo pa rin na maiwan sa sunog. So nandoon, hindi dinidiminish yung responsibility natin, but more so lalong naka-highlight dahil sa katigasan ng kasalanan. At lalo pang pinapakita na pananampalataya ay biyaya ng Diyos. And that is why we must call on sinners to believe in Christ as a gospel command. Nandun sa presentasyon ng Ebanghelyo, nandun yung pagtawag sa mga makasalanan sa pagsisisi sa kanilang kasalanan at pananampalataya kay Kristo lamang. Tinatawag natin ang mga makasalanan na manampalataya. Kung sila ay kinalugtan, sila ay mananampalataya kay Kristo. Kung hindi, ay pinapakita natin yung paraan ng kaligtasan. At doon din makikita kung ang tao na ito ay sabihin natin lulong sa kanyang kasalanan, pipili niya maiwan sa apoy. It is also important to understand that people can obey the command to believe in Jesus only to the exclusion of all other objects of faith. Ibig sabihin lamang kay Kristo lamang. Masusubok doon. Kung sila ay tunay na naiintindihan, tunay na nampalataya sa ginawa ni Kristo lamang, at sila rin ay masusubok kung hindi sila magtitiwala sa ibang kaparaanan ng kaligtasan. So faith is the gracious gift of God first. Second, to believe is the responsibility of all sinners. And third, the grace of faith is capable of growth and fluctuation in the believer's life. Fluctuation, minsan mataas, minsan mababa. So nagpa-fluctuate yung ating pananampalataya. Kung kaya't kailangan nga natin palagawin yung ating sanctification. Ginagamit natin yung mga available means of grace upang mapagtibay ang pananampalataya, upang lumalim pa yung kaalaman natin sa Diyos at sa pamumuhay bilang mananampalataya at paano natin harapin ang kasalanan.
So nandun capable of growth, fluctuation. Kung naging pabaya tayo, hindi natin ginagamit yung means of grace, humihina yung pananampalataya. Nandun tayo sa lows. Pero may isa tayong issue na kailangan sagutin at dito rin last part ng ating Sunday School is faith against works. Kanina, di ba sabi ko, tayo, individually, tayo yung gagawa. Tayo yung magpo-profess. Tayo yung mag-a-act ng faith. Baka isipin, gawa yan. Work yan. Gawa ng tao. At kung sa pamamagitan din, ang bunga natin pananampalataya, tayo kumikilos o gumagawa ng mga bagay na alinsunod sa ating pananampalataya. Baka isipin naman iba, baliktad, no? Ginagawa natin yan upang tayo maligtas. So tingnan natin, is faith against works. Tingnan natin sa Ebanghelyo ni Juan, the Gospel of John. Sabi nga sa John chapter 6, same na chapter na aking binasa kanina, verse 28 lamang, tingnan natin sa bandang taas, sinabi nila sa kanya, ano ang kailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? So ito yung tanong, ano yung aming kailangan gawin? Ano yung kailangan nilang work? Ano yung kailangan nilang action? Ano yung kailangan nilang do? What are we to do? John not only emphasizes the importance of believing. Lahat ng nagsulat ng Ebanghelyo, for sure, ang kanilang layunin ay manampalataya kay Kristo. Lalo na to si Juan. Sabi nga niya, di ba, yung presentasyon niya kay Yesu Kristo na tanging siya lamang. Sinabi nga rin niya doon na marami pang pwedeng isulat pero hindi magkakasya. But nonetheless, si Yesu Kristo ay sapat upang tayo manampalataya sa Kanya na siya nga yung tagapagligtas. So dito not only emphasize the importance of believing, but contrast faith with works. Believing with doing. Binibigyan ng distinction, pagkakaiba. O sabi natin, differentiation ni John, yung pananampalataya kumpara sa mga paggawa upang maligtas. Tandaan natin dito, yung crowd, yung mga tao, ay sumunod sa ating Panginoon Kristo. At tunay nga, diba, fixated sila, nakafocus sila sa mga ginawa ni Kristo, pagpapagaling, pagtaboy ng mga masasamang espiritu, at pagpapatawad sa kasalanan. Talaga nila, namangha yung crowd. Sino itong tao na ito na kaya niyang magpatawad? Alam nila na Diyos lamang kaya gumawa niyan, na Diyos lamang pwede magpatawad, at mula sa Diyos, yung sabi natin yung kapangyarihan upang malinis ang mga tao mula sa kanilang mga infirmities, mga sakit. Nandun nakatuon yung mga tao, fixated sila doon sa remarkable deeds ng ating Panginoon at gusto rin nila na magampanan o magawa din ng kagaya ng ating Panginoon. Jesus rejects such notions. Hindi yan. Kundi, pinapakita ng ating Panginoon na tumingin tayo sa Kanya upang tayo'y maligtas. Hindi layunin ng kaligtasan ay magampanan rin natin yung ginagawa niya. Kundi matuon tayo na siya lamang. Jesus rejects such notions entirely, and what they have to do is to believe and trust the truths. Ilang beses yung mga I am statements ng ating Panginoon, pinapakita niya na siya nga iyon, yung paparating. Siya yung pinangako at siya yung magliligtas sa kanila. Nandoon dapat tayo matuon na maniwala tayo na siya nga, na totoo nga yung kanyang sinasabi na siya nga yun, at manampalataya tayo sa kanya dahil siya yun. The belief is centered on Jesus, His death as the Lamb of God, the conviction that He gave His life for His sheep so that they would not perish and enjoy forgiveness of sins. Ito yung pinapakita sa atin ng Panginoon. Hindi para magawa rin natin yung nagtatanggal na sakit, nagtataboy ng masamang espiritu, nagpapatawad ang kasalanan. Hindi yun. Kundi ang ating pananampalataya matuon kay Kristo. Belief is not optional or secondary. Only those who believe will enjoy life in the age to come. Hindi ito optional. Hindi ito elective. Hindi pwede mong kunin. Pwede hindi. Kundi ang pananampalataya ay pangangailangan ng bawat makasalanan. Tandaan natin, mga kaibigan, hindi lang para dito yung buhay natin. Meron tayong magpawalang hanggan na paparating. At ang ikalawa, na sabihin natin, to counter itong faith against works is the role of good works. Magkaroon tayo ng maayos na pagkakaunawa kung ano ba yung papel na ginagampanan
ng mga magagandang gawa. Sabi po sa James chapter 2 verse 14, basahin ko po sa NASB, "What use it is, my brothers and sisters, if someone says he has faith, but he has no works." Ano daw yung timbang? Ano yung saysay? Nasasabi niya pananampalataya kung wala itong kaakibat ng mga gawa. Can that faith save him? Ito yung tanong ni James. Tandaan natin, ang sinasabi dito yung parang yung bare, no? Walang damit, walang takip na pananampalataya. Itong bare faith na ito, it refers to intellectual assent, yung naiwan lang sa kaisipan. Yes, mananampalataya ako, pero hindi naman nakikita sa akin. Para akong naka-anonymous. Sabihin natin sa internet, naka-anonymous tayo. Pero sasabi natin tayo mananampalataya. Naiiwan lamang sa ating kaisipan yung mga bagay na totoo, yung mga statements, doctrines na kailangan dapat sampalatayanan, naiiwan lamang. Hindi ito lumalabas sa ating buhay. Siguro nga sa sobrang naiiwan na sa ating kaisipan, hindi ito bumababa sa ating puso at hindi nito pinapakilos yung ating katawan. Therefore, hindi nakikita na tayo ay mananampalataya. Maraming ganito, nakakalungkot. And it is not same as yung saving faith. Yung nakapagliligtas na pananampalataya, nakikita, nararanasan ng mga kapatiran. At tunay ngayon nakikita itong lumalago at may pagbabago yung tinubos ng Diyos na makasalanan. Hindi ito naiwan na pang sarili lamang. Kaya ang lesson dito is that James is against dead and inactive faith, yung nasa kaisipan lamang, na hindi nakikita yung bunga ng pananampalataya. Genuine faith is living and active. Inevitably will produce results. Faith and works belong together. Ang faith ay biyaya yan, all on its own, siya lamang doon sa kategory na yan, pero ang pananampalataya nito ay hindi nag-iisa. Meron itong kaakibat resulta na gawa doon sa mananampalataya na siya ngayon ay nakikita sa kanya na siya ay tunay na binago na ebanghelyo, kinalugdan ng Diyos at siya ay patuloy na sinasanctify, pinababanal na sa ganun ay nakikita at para sa pakinabang ng kapatiran at kaluwalhatian ng Diyos. So people can claim to believe, but the reality of their faith is demonstrated in their actions. Marami sinasabi, no, na siguro mga nababalitaan na lang natin, road rage. Yung iba nga, siguro, hindi lamang sa minumura, dinuduro, may mga baril pa. Pero sasabihin nila sa Kristyano. So that's parang mayroong paniwalaan. Diba? So ito yung yung mga dead na faith. They can believe, they can claim to believe, pero yung kanilang pagkilos ay contradicting. Their actions reveal whether they have a bare faith when they not in mental agreement. Yes, nag-church pa siguro, pero hindi naman nakikita sa buhay. Tandaan natin, kahit yung mga demonyo, yung mga devils, meron din naman silang pananampalataya. Naniniwala sila na si Jesucristo nga, yung tagapagligtas. Alam nila na sila hatulan. Diba yung may isang account sa Ebanghelyo na pagdating ni Jesucristo, meron devil oppressed na men. Sabi nila, what are you have to do with us? Paparusahan mo ba kami before the appointed time? So alam nila, kilala nila si Kristo yung dumating, at alam nila yung kahinatnan nila, at alam nila kung kailan. So ang dami nilang alam kung tutusin, na hindi natin alam. Pero nonetheless, kilala nila yung dumating, alam nila yung gagawin, mangyayari, and what it is for them, pero hindi sila nanampalataya in a saving manner. So devils have bare faith. Demons can confess yung mga doktrina na yan, pero sila ay malayo sa Diyos. Diba? Parang yung isang account din, no? Yung lumapit sa ating Panginoon. Ika, Panginoon, sinubo mo kami, pero hindi namin kayang talunin yung masasamang espiritu. Sabi nga sa kanila ng masasamang espiritu, kahit sabihin natin, panahon na ni Apostol Pablo. Diba? Paul, I know. Kilala ng mga demonyo si Paul. Kilala nila si Kristo, pero ikaw hindi kita kilala. So nandun, alam nila na hindi, yung mga tao na yun ay hindi na kay Kristo. So nandoon makita natin na ang mga totoong mananampalataya ay meron kaakibat na gawa. At ang ikatlo na sabihin natin, no, is faith against works. Not only na meron kaakibat na gawa, kundi
inauthentic faith. Ito yung sabi natin, in connection. Ito sa mga hindi totoong pananampalataya. Tandaan natin, lalo na sa mga sulat ni Apostol Pablo, nagsusulat siya kasi dahil ito yung mga personal na sulat pinapaikot. May mga pangalan na nabanggit doon sa sulat. Sila yung mga totoong tao at totoo yung kanilang ginawa noong panahon na sinulat yon. Isa siguro si Demas. Si Demas, he was counted among those who believe noong umpisa, di ba? Kino-comment pa ni Apostol Pablo si Demas. Nakalista pa siya sa mga, sabi natin, kasama sa ministeryo, sa mga missionary works. Apostle Paul. Si Hymenaeus, ganun din. Very promising na leader, kumbaga, sa iglesia tinatag. At binigyan din ng responsibilidad ni Apostol Pablo. Pero, sa dulo, di ba? On a later time, makikita. People may give every indication na sila ay totoong mananampalataya. Doon sa simula, sa gitna, maaaring sinasabi na rin sila totoong mananampalataya. Baka nga may kakibat pa na paggawa. Pero sa dulo, on a later actions, makikita na hindi pala totoo yung kanilang pananampalataya. Lalo na ngayon sa evangelicalism, marami tayong kilala na siguro tinatanong pa natin na leader or mentor natin, siguro spiritual father, marami tayong natututunan. Pero pinalaunan na, ay, ganito pala si pastor ganyan, ganito pala si brother ganyan. Siya pala ay hindi totoong mananampalataya. Nakakalungkot, pero tandaan natin, ang Diyos ang lamang ang nagbibigay ng pananampalataya at ang Diyos din ang gumagawa ng probidensya upang maihayag kung totoong pananampalataya o ito ay huwad na pananampalataya. Exercising a kind of both of faith, not true and not saving. So bilang pagtatapos, ibahagi ko lamang rin yung sinabi ni B.B. Warfield. B.B. Warfield, Princeton theologian, I think for me, personally, siya yung best na theologian ng 19th century. Ahead siya kay John Murray for me. Sabi ni B.B. Warfield, the saving power of faith resides thus not in itself, but in the Almighty Savior on whom it rests. It is not, strictly speaking, even faith in Christ that saves, but Christ that saves through faith. Ang pananampalataya ay hindi sa pananampalataya, not faith on faith, but faith is on the Savior. At sinabi rin niya dito, yes, tayo nananampalataya kay Kristo lamang, but Christ saves through the gift of grace of faith. So ito po yung ating Sunday School sa umaga na to, yung flip side ng repentance. Ito po yung pananampalataya. Meron po bang gustong itanong o di kaya idagdag? Ay, sige, Amir. About po sa sinabi ko si John 6, 62-65. About po sa Holy Spirit. Kasi nabasa ko po sa Pilgrim's Progress. Yung isa ba yung ako doon? So, parang believer din siya. So, ang nangyari sa kanya, pinighatin niya yung Holy Spirit. So, ang question po doon, since si Lord yung nagbibigay ng Holy Spirit sa tao, which is yung kaligtasan ng isang Christian, tapos nabigatin mo siya, gawin na Holy Spirit, nawawala po ba siya? Ibig sabihin kung nawawala siya, nawawala rin siya. Okay. Salamat sa question, yung grieving the Holy Spirit, yung napipighati. Tama yung sinabi na sino man na niligtas, like nabanggit ko nito nung nakaraan, ang unang biyaya ng kaligtasan ay pinagkakaloob ng Diyos sa kanyang sarili. Ang banal na spirito na nananahan sa isang tinubos na makasalanan. In essence, God is giving Himself. Pinulfill niya yung kanyang tipan na pangako na I will be your God, you will be my people, and I will dwell in you. Dahil nandun na nananahan. Yes, sa buhay ng isang mananampalataya, kahit sinasabi natin na mananampalataya, napipighati niya yung banal na spirito. Pero hindi ibig sabihin na umaalis o nawawala yung indwelling ng Holy Spirit. Ang isang totoong niligtas na Diyos, nanahan sa kanyang banal na spirito, nakagawa pa rin siya ng mga grievous sin
for a time, for a circumstance, pero that same Spirit ang nagpo-convict sa kanya na magsisi sa kasalanan at lumapit kay Kristo. Kaya nga tungkulin o isang primary na role ng Holy Spirit is to convict men of sin, to point them to righteousness, and illumine the Word. So nandoon, tama rin, for a time. Sabi natin, may mga seasons kasi, no? Hindi na rin natin madidiktahan gaano katagal, pero for a time. Pero eventually, ang totoong mananampalataya, totoong niligtas ng Diyos, ay babaguhin. May mga nagagawa siya, sabi natin, magnanakaw ko dati, wala lang. So, binago ko ng Diyos. Time to time, siguro, sabi natin, parang parang kumikickback na konti, parang ganyan. Time for a time, no? Pero kukonvict ako ng lalo. At lalo pa akong dadalhin sa harapan ng Diyos, lalo akong magsisisi. At nandun yung opportunity for growth ng faith. At ito rin yung binibigay sa atin ng Diyos. Binibigay niya mga seasons na ganyan, kahit nga lalo na yung mga, parang sabi natin, no? Mga malulubhang mga kasalanan. Pero means pa rin niya na upang tayo ilapit sa Kanya. Yan yung mga fluctuating, ang pananampalataya. Yung mga nabanggit mo, yung mga grieving the Spirit, nandun yan sa baba. Pero ang purpose nila hindi ka para iwan sa baba, itataas ka ulit, ilalapit sa Kanya. At you come back stronger. At lalo pa na, sabi nga natin, Panginoon, di ba? Sino ang mas nagmahal sa Diyos? Ang mas malaking utang na pinatawad. Sa pagkaman sinabi natin na tayo niligtas na, pero nakagagawa pa rin, totoo naman, nakagawa pa rin tayo. Mas malaking utang natin. At kung tayo pinatawad ng Diyos, mas lalo tayong nagmamahal sa Kanya. Kumpara pa nung una natin naranasan, nung una natin na convict sa kasalanan. Nandun, kaya lumalaki, lumalago, lumalalim pananampalataya more than do sa unang point na at tayo niligtas. Hindi nawawala ang kaligtasan dahil kung tayo niligtas, nandun na nananahan ng Banal na Espiritu, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, ating mga pangalan ay nasa kamay na ng ating Panginoon, na kailanman hindi matatanggal ng sino man dahil tayo ngayon nasa aklat ng buhay. Dadalhin tayo sa kaluwalhatian at makakasama natin ang Trinidad na Diyos magpakilanman. Pero hindi rin yan license para gumawa tayo ng kasalanan. Meron pa. Sige pa. Responsibility ibahagi ko sa sisi sa belief nila. Sige pa. Nabanggit po ni Brother Alvin, yung responsibility. Kasi ang dating, di ba, parang may timbang eh. Yung parang dahil sa pananampalataya ko, dahil ako yung gumawa, di ba, dahil pinrofess ko, parang merito. Hindi. Tandaan natin, yan ay biyaya lang. Walang timbang. Kung lalagyan natin sa timbangan, no? Walang timbang ang biyaya. Kaya nga biyaya yan, pinagkaloob lang sa yan. Wala kang kayang pagmalaki, hindi mo kayang ipag-boast. At kung oras na binigyan mo ng timbang yan, tandaan natin, pag naglalagay ka ng anuman sa timbangan, yan ay pababa. Yan ay kahatulan. At hindi na yan tunay. Para sabihin natin, nagdagdag ka na kahit ano sa ebanghelyo, yan ay lason na, hindi na yan ebanghelyo. Nagdagdag ka ng anumang kaisipan sa pananampalataya na dahil yung responsibility mo, yan ay lason sa iyong pananampalataya. Pinag-justify nila yung responsibility as their part. No, although diba, yun nga nabanggit ko, no, tayo yung gumagawa. Pero tandaan natin, walang timbang. Kung tutusin, even bumalik ka sa hardin, no? Responsibilidad ni Adan na sundin ng Diyos. Kasi ang Diyos ang lumikha. Hindi niya pwede pagyabang na, sinunod ko ang Diyos, sinunod kita. Hindi, yun ang required sa iyo. At sa Ebanghelyo din, sa tao na Ebanghelyo, ang tao na Ebanghelyo ay magsisi sa kasalanan at manampalataya. Yun ay required sa bawat makasalanan. Hindi natin pwedeng ipagmalaki. Siguro hindi natin pwedeng kahit itaas maliit na daliri natin dahil tayo ay nanampalataya. Ang totoong mananampalataya, totoong binago ng Diyos, lahat ng bagay na yan ay tinatanaw niya na habag at biyaya lamang. Wala akong ambag sa anumang bagay. Yes. May tanong pa po si Anne. Ay, asking for a friend. Question ko,
nag-ibig ko sa'yo. Sige po. Halimbawa po, di ba, ang sabi niya po kanina, ayaw ni Lord na may mapunta na impyerno. Pero sa John 6:63, ay 6:65 is nag-aalaw din siya ng mga tao na lumalapit sa kanya. Pero nag-aalaw din ba siya ng mga tao hindi lumapit sa kanya? Kasi sovereignty na po yung question doon. Okay. Siguro magiging ano, no? Medyo theological yung, hindi naman medyo. Sabihin natin precision, theological precision yung magiging tugon ko. Meron pong pinagkaiba ang Reformed Baptist sa mga Presbyterian. Although nasa Reform pa rin naman yan. Kaibigan natin sila. Sa Presbyterian, sa kanilang Confession of Faith, nandoon yung kanilang katuruan ng double predestination. Na ang Diyos ay namili para sa kaligtasan, ang Diyos din ang namili para sa kahatulan. So in that sense, nandoon yung sabihin natin, inaalaw ng Diyos. Tinatawag niya yung mga kanya na makalapit sa kanya savingly at hindi niya pinapalapit yung mga hindi kanya. Ganun yung double predestination. Sa Reformed Baptist, ang pinanghawakan ng Reformed Baptist, namili ang Diyos na kanyang mga ililigtas at hinayaan ng Diyos sa kasalanan yung iba. So nandoon, dahil hinayaan sa kasalanan, minahal ng mga makasalanan yung kanilang kasalanan. So different yun. Magkaiba yun sa pinili ng Diyos na hindi sila palapitin kaysa doon sa mga tao na niyayakap yung kanilang sariling kasalanan. May free will po sila. Merong free will ang tao. Lalo-lalo na sa hardin, no? Yung wala pang kasalanan. May free will si Adan na pwede niyang mutable yung kanyang will doon. Pwede niyang gawin yung mga bagay na inutos ng Diyos, pwede rin niyang talikuran, piliin yung pinagbabawal. Ngayon, alam na natin, nandito na tayo, nahulog si Adan. Kahit sa nahulog na yon, meron pa rin free will, in a sense, yung tao. Although yung kanyang will ay bumagsak bilang constitution ng kanyang pagiging tao, yun ay bumagsak bungad ng kasalanan. Meron pa rin naman siya pwedeng piliin, pero ang kanyang pipiliin ay dispose pababa dahil sa kanyang kasalanan. Siguro pwede natin isipin ganito, illustration lamang parang nasa aquarium. Hindi ko sinasabi na isda tayo. Parang nasa aquarium. Pwede tayong dumiretso, pwede tayong kumaliwa, kumanan, tumaas, bumaba. Will natin yun. Pero doon lamang tayo iikot sa confinement ng aquarium. Kung bilog yan, kung rectangle yan, anuman, o baka nasa supot lang yan, doon lang tayo iikot. Pero nandun sa atin, kung tayo bababa, diretso kakaliwa kanan, and everything. Kung tayo kakain, kung awayin natin yung ibang isda, o di kaya matutulog tayo, nandun sa atin yan. Pero doon lamang tayo iikot. Likewise, if transpose natin sa atin ngayon, tayo yung namili na susutin natin sa araw na to. Hindi naman tayo pinilit na isusutin. And I hope na hindi tayo pinilit dumalo sa gawain natin ngayon. So nandun pa rin yung ating, sabihin natin ginamit natin, yung ating will para yung na pumunta at sumamba at makinig. Nandun yung ating mga choices, nandun yung ating mga pagpipilian, nandun yung ating mga kagustuhan. Pero tandaan natin, ang isang makasalanan na wala pa kay Kristo, maaaring siya yung maatin ng mga church gathering. Pero kahit yung mga bagay na yan ay kasalanan. Ang isang binago ng Diyos na nasa state of grace, ang mga bagay na yan ay para sa kanyang pakinabang, para sa kanyang paglago, at para sa kaluwalhatian ng Diyos. So there's a big difference sa will ng naiwan sa state of sin at isang niligtas na nasa state of grace. Para sila may will, pero may pagkakaiba. Yung isa, naluluwalhati ang Diyos, yung isa ay nag-ipon ng kasalanan. So nandun siya, nandun naman, pero tandaan natin, kailangan magkaroon ng maliwanag na kaunawaan. Yeah. Hindi natin, ang isang makasalanan na naiwan sa kasalanan, hindi niya kaya gumawa ng mga Godward, ng mga pataas. Si Adan, bago siya bumagsak, ang ganyang ginagawa, but tending the garden, nagbigay siya ng mga pangalan sa mga hayop, yun ay mga bagay na nakakaluwalhati sa Diyos. Yeah. So tayo, hindi.
Ay, sige, atong sorry. Para rin ba sa kaibigan yan? For a friend? Gusto ko lang pong ma-highlight. Although nasagutin naman sa dulo na kailangan mahayag sa sa buhay. Sa totoo. Yung kaalaman, paniniwala, pagkakilala na kapag isang kapwa na biyaya ng kaligtasan. Kailangan kung kompleto yung nakikita sa isang pagkahayag. Pag hindi po ba yung buo, yung tatlong sangkap kayo, masasabi ko bang hindi pa? Totoo ang biyaya ng kaligtasan naman sa kanila. Gusto ko ba? Okay. Kaya po in-arrange natin, no, sa yung tatlong sangka, parang stage 1, stage 2, stage 3. Nandun una yung intellectual content, the knowledge. Dahil na-feed tayo ng mga kaalaman, aagrihan natin, ito yung stage 2, aagrihan natin na totoo itong mga to. At dahil kayo nag-agree ngayon, ikaw ay sumasampalataya doon sa mga bagay na yan na naipahayag. So, ang totoong pananampalataya ay nandoon yung tatlong sangkap. Oras na wala yung isa. Halimbawa na lamang, no, paano mo sasampalatayanan yung bagay na hindi mo alam? Paano ka magta-trust sa walang knowledge or hindi pinagkalooban ng walang katotohanan, di ba? At paano mo rin masasabi na ito totoo kung hindi ito nabahagi sa atin? Ang mangyayari kasi, oras na tinanggal natin, either yung knowledge or the kind trust, na iwan yung faith lang, yan ay blind faith. Yung parang, listen to me, I'm an expert, parang ganun. Magtiwala lang ay sa akin, parang ganun. Na wala tayong kalaman, bakit kami magtitiwala sa iyo? Ano ba yung sinasabi mo? Totoo ba yung sinasabi mo? Meron system of belief na ganyan. Na sa pamamaraan na manampalataya lang kayo sa sinasabi ng organisasyon. At ang organisasyon na yan ay pinamalaki ngayon. Roman Catholicism. Kaya nga yung mga tao, di ba, okay na sa kanila, nasa labas. Habang sabi natin, may misa, okay na yun, di ba, nasa labas. Kaya nga hindi naririnig. Basta nandun sila. And that for them is good. Dahil as long as nagtitiwala sila sa pinanghawakan ng Vatican. So that's one example. Pigilan ko na magbigay ng example. Ayan. Pero tandaan natin, magpasalamat tayo sa Diyos dahil inilis tayo sa mga ganyan na sistema. Tanawin natin na may buong pagsasalamat ang biyaya ng Diyos. At ang pananampalataya na meron tayo ay biyaya lamang rin sa Kanya. Pag wala yung biyaya ng Diyos na yan, wala tayong, baka mas masahol pa tayo sa kanila for sure. Kaya huwag tayo magmalaki. Kundi kahabagan natin. We pray for them, we pray for yung mga loved ones natin na nandoon, na kahabagan sila ng Diyos at maging tayong kasangkapan upang makapagpahayag ng Ebanghelyo sa kanila. At kahabagan din sila ng Diyos, kagaya kay Lydia, na buksan din yung kanilang puso. Okay. I think medyo nag-extend na rin naman. Maganda rin naman na tayo nagkaroon ng mga discussion. Sige po, at sa pagtatapos siguro tayo po manalangin muna. Let's come to the Lord in prayer. O muli, aming Diyos, salamat nga po sa inyo pong pinagkaloob sa amin na panahon ng pag-aaral na nakita namin na ang tawag ng Ebanghelyo ay hindi lamang sa pagsisisi sa kasalanan, kundi sa pananampalataya. Salamat na pinakita niyo sa amin, pinagkalooban niyo kami ng biyaya na ito'y biyaya lamang din, hindi namin kailanman pwede pagmalaki, at kundi tanawin ito ng paspuri at pasasalamat sa inyo. Salamat din, Panginoon, kung paano niyo pinahayag niyo po sarili sa mga pagliligtas na pamamaraan. Salamat kung paano niyo po tinawag kami mula sa kadiliman na binago niyo po ang aming mga puso. Binuksan niyo po ninyo aming mga mata, aming mga tenga, aming mga kaisipan at aming buong konstitusyon bilang tao. Pati rin po yung aming kalooban, yung aming will ay inyo pong binago. Salamat, Panginoon, sa inyo pong gawa ng pagliligtas. At patuloy nga nawa na kami sumandal lamang sa inyo pong gawa ng pagpapabanal, ng sanctification sa amin, upang lalo pang tumibay, lumago ang aming pananampalataya, lalo pa kami mahulma ayon sa wangis sa aming Panginoon Kristo, at lalo pa kami ma-ready
sa magpawalang hanggan sa kaluwalhatian na kasama po ninyo at kapwa ng mga tinubos sa mga kasalanan. Salamat sa kapahayagan na ito at mga katotohanan na ito na ay matagpuan kami tunay na nananampalataya sa mga katotohanan na inyo pong pinahayag. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige po, magkaroon po tayo ng siguro 10-minute break. Medyo nag-extend tayo. Start po tayo ng 11 para po sa ating morning worship. Thank you. Si Kuya Dong, kayo po, ako sa si Brother Rapi na lang. Tapos magpe-pray tayo sa worship. Okay, tayo na lang muna. Kami na muna. Okay. I-ready ko lang yung mga susunod. Usually, Kuya Dong, ano eh. Teka lang. Ana? Pwede pa, ano? Pa-post, tapos ano na lang ulit yung recording time mamaya. Sige po, sige po. Thank you. Yung cellphone. Nasa ako dahil. Kita